Kabanata 5321. Siyempre, nagsalita si Nobuyuki Masato upang pilitin si Saul Robbins na gumawa ng desisyon. Sa kanyang isipan, siya ay isang mapagmalaking taga-isla. Ang yin-yang teknik ay ang pagmamalaki ng kanyang bansa. Dahil nagpasya siyang kumilos, hindi niya papayagang may sinuman na magdungi sa kanyang pagmamalaki. Binabalaan kita, Saul, sigaw ni Gian Hoffman. Kung may mangyari sa aking kapatid na babae dahil sa iyo, hinding-hindi ka makakaligtas sa amin, ang mga Hoffman. Huwag mong sisihin kami kung sirain namin ang pamilya Robbins pagkatapos nito. Patuloy na nagmamalaki si Gian. Bahagyang nagmumukhang nag-aalala si Saul. Alam niya ang kakayahan ni Harvey, ngunit walang plano si Gian na bigyan siya ng pagpipilian. Kasama ng karaniwang ugali ng pamilya Hoffman. Wala nang pagpipilian si Saul kundi ang tingnan si Harvey nang may paghingi ng tawad. Dinala kita rito upang ayusin ang sitwasyong ito, Harvey. Hindi ko inaasahang mangyayari ito. Pasensya na, Harvey. Magpapatawad ako sa iyo sa susunod. Malamig ang tingin ni Gian kay Harvey. Ayaw ni Saul na makasakit ng ibang tao, Harvey. Hayaan mong isalin ko para sa kanya. Walang halaga ang magagandang salita. Isa lamang ang ibig sabihin nito. Umalis ka rito ngayon din. Okay, aalis na ako, sagot ni Harvey. Ngunit kailangan kong sabihin sa iyo ang isang bagay bago iyon. Walang sumpa ang iyong kapatid na babae. Siya ay nalason ng isang uri ng martial arts. Ang pag-aalis ng malamig na hangin sa kanyang mga ugat ang tanging paraan upang ayusin ito. Kung hindi, hindi na siya magigising muli. Pagkaraan ng 12 oras, magsisimulang maglabas ng malamig na hangin mula sa kanyang katawan. Magsisimula ring magyelo ang kanyang balat. Kapag nangyari iyon, huwag mo siyang hawakan. Kung hindi, kailangan mo ring harapin ang mga kahihinatnan ng malamig na hangin sa iyong katawan. May panunuya si Nobuyuki. Ano ang inilarawan mong ito? Isang palabas sa TV. Malamig na hangin. Alam ko ang lahat ng 6 na paaralan ng martial arts ng bansang isla. Ngunit hindi ko kailanman narinig ang isang martial art na kayang magpalamig ng isang tao sa kanyang kagustuhan. Mas marami kang pinapanood sa TV. Umalis ka na at mangarap para sa iyong sarili. Kung patuloy kang magmamalaki at mang-abala sa amin upang iligtas si Lady Lola, kailangan mong tiisin ang mga kahihinatnan mismo. Tumawa ng malamig si Gian. Tama, itigil mo na ang pagpapanggap na mataas at makapangyarihan. Sinusubukan mo lang makuha ang pabor ni Saul. Ilang magagandang babae ang nagalit kay Harvey na may pang-uuyam. Naniniwala sila na ang isang lalaking nagpapasikat ay sinusubukang makuha ang kanilang atensyon. Ganap na hindi ito pinansin ni Harvey nang makita si Saul. Diretso na tayo sa punto dahil tayo ay pamilya. Naiintindihan kong mahirap para sa iyo na salungatin ang pamilya Hoffman. Dahil dito, aalis na ako. Hindi ko napahihirapan pa ang sitwasyon para sa iyo. Muli, dapat mo akong kontakin kung may mangyari. Susubukan kong makapunta rito sa lalong madaling panahon. Tandaan na huwag hawakan ang yelo sa katawan ni Lola. Masama ito para sa iyo kung gagawin mo. Pagkatapos, agad na lumiko si Harvey at umalis. Malamig na nakatitig si Gian habang pinagmamasdan ang likuran ni Harvey. Pagbalik sa Fortune Hall, halos wala ng tao sa buong lugar dahil ito ay sarado sa ngayon. Dahil wala silang magawa, pinagawa ni Harvey York si Castile Foster at ang iba pa na linisin ang lugar at dalhin ang mga gamit mula sa hall palabas upang matuyo sa araw. Pagkatapos, tahimik na nagpatuloy si Harvey sa pagbabasa ng Book of Changes. Nang malapit na silang umalis para sa kanilang lunch break, ilang Toyota Alphard na may mga plaka mula sa Cane Ridge City ang nagpark sa harap ng pasukan. 12 ng tao ang bumaba mula sa mga sasakyan. Isang gwapong lalaki ang nandoon sa harap ng grupo. Siya si Gian Hoffman, kapatid ni Lola Hoffman. Sinundan siya ng mga magagandang babae mula kanina, kasama ang ilan sa kanyang mga mayabang na kasamahan. Bilang karagdagan sa kanila, 12 ng ibang tao ang nakataas ang ulo at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan. Maliwanag na lahat sila ay mga martial artist. Nagngalit si Harvey nang makita ang ekspresyon ni Gian.
Tiyak na nasa masamang kalagayan si Lola, ngunit tila si Gian ay nagnanais na magdulot ng gulo dito sa halip na manatili sa malaking bahay. Agad na lumapit si Castile nang makita ang tanawin. Pasensya na, lahat. Sarado kami sa loob ng ilang araw para sa isang pagdiriwang. Kung narito kayo para sa tulong, dapat kayong bumalik mamaya. Isang pagdiriwang. Tumawa si Gian ng kaunti. Nagdiriwang kayo ng inyong kamatayan, tama ba? Sino ang magbabayad ng malayo upang humingi ng tulong mula sa isang manloloko? Kung alam mo ang mabuti para sa iyo, umatras ka na. Lalong lumala ang mukha ni Castile. Hindi mo dapat sabihin iyon. Hindi kami nandaraya ng sinuman dito. Kasinungalingan. Galit na sinampal ni Gian si Castile sa mukha na nagpa-atres sa kanya. Pagkatapos, nagsindi siya ng sigarilyo bago pumasok sa hall. Pagtingin niya sa mukha ni Harvey, nagpakita ang kanyang mukha ng isang hindi maipaliwanag na baliw na ekspresyon. Akala mo ba ay maaari kang magpasikat sa harap ng aking kapatid na babae? At makakaligtas ka ng walang anumang problema. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Pinapayagan ka ni Sol na gawin ang gusto mo. Ngunit hindi kita papayagang makaligtas. Hindi ko kayang tiisin ang mga taong nagpapasikat tulad mo. Pumutok si Gian ng daliri. Ang mga martial artist ay tumitig kay Harvey na may buong lakas na inilabas. Sa kanilang mga mata, ang mga mahihina na tao tulad ni Harvey ay walang ibang pagpipilian kundi maging laruan na maaring paglaruan. Ang mga magagandang babae ay tumingin din kay Harvey na may mga nakakatawang ekspresyon. Bumaba na sila sa kanya kaninang umaga sa kanyang tahanan. Pagkatapos makita ang mga lumang palamuti sa Fortune Hall, lalo pa nilang tinawanan si Harvey dahil naniniwala silang isa lamang siyang manloloko. Inisip nilang masyadong marami ang dalang mga eksperto ni Gian upang magdulot ng problema. Kahit kami, kayang patayin ito sa pamamagitan ng pag-upo lang dito. Ano ang lahat ng mga eksperto na ito? Nagsisisi si Harvey habang tinitingnan si Gian, na para bang tinitingnan ng isang hangal. Paano kaya ang isang matalinong babae tulad ni Lola ay magkakaroon ng relasyon sa isang stupido na kapatid na katulad niya? Bakit siya gustong magdulot ng gulo sa Fortune Hall? May gusto ba siyang ipakita? Halika, mag-usap tayo sa pasukan. Hindi agad kumilos si Harvey or para kay Lola Hoffman. Maaari nating pag-usapan ito, tama ba? Bukod dito, hindi magandang magdulot ng gulo sa lugar na ito muli. Nilinis na namin ito lahat kaninang umaga. Magdudulot ng gulo sa lugar na ito. Sinipa ni Gian ang coffee table na gawa sa pear flower wood hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Hindi mo ba alam na narito ako para gawin iyon? Sigaw niya na may mapagmataas na ekspresyon. 12 ng mga eksperto ang sumulong bago sinipa ang iba't ibang uri ng muebles sa pangunahing hall. Ilan sa kanila ay sinira pa ang mga muebles habang ipinapakita ang kanilang lakas. Ang piraso ng muebles na ito ay nagkakahalaga ng $15 milyong. Magbayad bago ka umalis mamaya. Magbabayad. Lumapit si Gian bago humithit ng usok sa mukha ni Harvey. Akala mo ba may karapatan kang ipagawa sa akin na magbayad? Sino sa tingin mo ang sarili mo? Ngumiti si Harvey ng kalmado. Nagtatanong ka sa akin yan. Dumating ka rito nang hindi mo muna tinanong iyon. Tanungin mo si Sol kung kinakailangan. Bakit ko siya tatanungin? Inalag ni Gian ang kanyang frosted gold watch na may mapagmataas na hitsura. Bakit mahalaga iyon sa akin? Ha, basta't hindi ka mula sa pamilyang John o pamilyang Patel, maaari kitang sirain sa gusto ko sa Golden Sands. Kahit ano pa ang kaugnayan mo sa 6 na hermit families. Kabilang ako sa nangungunang 10 pamilya. May karapatan akong sirain ka. Nagbigay si Harvey ng masayang ngiti. Hindi ko alam tungkol sa iba, ngunit ang nangungunang 10 pamilya talaga ay walang karapatan na labanan ako. Joseph Bauer, Tegan Bauer, Hector Thompson, Lucas Jean. Sinira ko silang lahat. Sa tingin mo ba mayroon ka pang karapatan na magpasikat sa harap ko pagkatapos nito? Lahat. Natahimik si Gian bago ngumiti ng malamig. Akala ko ba ikaw ay isang manloloko? Akala mo ba kaya mong labanan silang lahat?
Akala mo ba matatakot ako dahil binanggit mo ang ilang pangalan? Bawat isa sa mga tao na iyon ay kayang magdulot ng alon sa lupa. Kung gusto mo talagang magpasikat, bakit hindi mo sabihin na sinira mo rin si Blaine John? Nakalimutan ko siya. Pinapaalala mo sa akin. Sinira ko rin siya. Marahil ay nagre-recover pa siya mula sa sampal na ibinigay ko sa kanya. Natahimik ang mga eksperto ni Gian bago sumabog sa tawanan. Ito ang kanilang unang pagkakataon na makakita ng isang tao na handang magpasikat. Nagpakita rin ang mga babae ng mga nakakasuklam na ekspresyon nang makita si Harvey. Paano niya nagawang sabihin iyon? Gusto ba niyang mamatay o ano? Kumalas si Gian at kumuha ng kanyang cellphone at tumawag ng isang numero. Dahil napaka-impresibo mo, tatawagan ko si Blaine. Gusto kong tanungin siya kung totoo ang sinabi mo. Kung may isang tao tulad ni Blaine na alam na nagpapasikat ka ng ganito, isipin mo kung ano ang mangyayari sa iyo pagkatapos nito. Sa puntong ito, akala ng lahat na natatakot na si Harvey. Patuloy na magpanggap. Tingnan mo kung ano ang nangyari. Sinagot ang telepono, at narinig ang malamig na boses. May problema ba, young Master Gian? Siyempre, hindi nagmamalasakit si Blaine John sa isang mayamang playboy tulad ni Gian Hoffman. Sa kabila nito, natural na magkakilala sila dahil pareho silang nagmula sa nangungunang 10 pamilya. Itinuro ni Gian si Harvey bago tumawa. Nakilala ko ang isang lalaking nagngangalang Harvey York ngayon, young Master John. Aminado siyang sinampal niya ang iyong mukha ilang araw na ang nakalipas. Susuriin ko ito upang matiyak kung totoo. Tahimik si Blaine sa kabilang dulo ng telepono. Maliwanag na nagpakita siya ng isang kakila-kilabot na ekspresyon. Tumawa si Gian ng malakas. Patay ka na, Harvey. Tapos ka na. Pinakamainit na galit ni young Master John ang mga tao na nagpapasikat gamit ang kanyang pangalan. Agad kang masisira. Ngumiti si Harvey. Masisira. Tanungin mo siya kung gayon. Sa wakas ay bumalik si Blaine sa kanyang katinuan bago pilit na ngumiti. Ginoong York. Hindi ko kailanman kayang sirain ka. Dumaan ka para sa tsa kung may oras ka. Pagkatapos, mabilis na ibinaba ni Blaine ang telepono. Natahimik si Gian. Hindi siya makakilos sa sitwasyon. Maaaring bastardo siya, ngunit hindi siya hangal. Alam niyang ang isang tao tulad ni Blaine ay tiyak na may mataas na ego. Hindi siya papayag na may sinuman na samantalahin siya upang magpasikat. Talaga bang sinampal ni Harvey si Blaine sa mukha? Pumasok sa isipan ni Gian ang kaisipang iyon, ngunit agad niya itong itinanggi. Kung talagang may ganitong kapangyarihan si Harvey, hindi siya dapat nakaupo rito na niloloko ang mga tao bilang isang geomancy expert. Tiyak na niloko niya si Blaine. Dahil dito, tiyak na pinipigilan ni Blaine ang kanyang sarili. Nang hindi nag-iisip, sigurado si Gian na tama ang kanyang ideya. Batay sa katotohanan na ang isang manloloko ay nakakuha ng ganitong kalamangan, tila hindi rin ganon kalakas si Blaine. Sigurado siyang si Blaine ang humiyaw sa nangungunang 10 pamilya noon. Hindi ko alintana kung paano mo naloko si Blaine, Harvey. Sigaw niya matapos ang kaunting tawa. Ngunit, hayaan mong sabihin ko sa iyo. Walang silbi ang iyong mga trick sa akin. Talagang ayaw ko ng mga mandaraya na tulad mo. Sasabihin ko sa iyo kung sino ang mas malakas. Vroom. Noong sandali na si Gian ay mag-uutos na sa kanyang mga kasamahan na kumilos, narinig ang tunog ng makina sa labas. Ilang Maybach ang nagpark sa pasukan. 12 ng mga lalaki sa suit ang bumaba na may mga sinturon na puno ng kagamitan. Ipinakita nila ang matalim na tingin at mabilis na kumilos. Maliwanag na sila ay mga eksperto. Bumukas ang gitnang pinto ng sasakyan bago lumabas si Saul Robbins na may matatag na ekspresyon. Narito ka rin, Saul. Tumahimik si Gian bago siya biglang nakaunawa. Tiyak na nagising na ang kanyang kapatid. Kaya't dumating si Saul upang magdulot ng gulo. Saka lang siya makakapagpaliwanag sa pamilya Hoffman. Matapos ang lahat, ito lamang ang paraan upang pigilan si Gian na i-report ang sitwasyon sa natitirang pamilya. Ano bang pagkakataon ito? Isa lamang siyang manloloko, Saul. Kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Sigaw ni Gian na may pagmamalaki. Bakit ka nagmamadali?
Tanong ni Sol. Ngunit ngayon na nandito ka na, pagkatapos kong tapusin ang pagsira sa bastardo na ito. Hindi ko i-report ang sitwasyong ito sa natitirang pamilya. Naiintindihan mo ba? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 5325. Ang mga eksperto sa likod ni Gian Hoffman ay may malamig na ekspresyon, iniisip na tiyak na patay na si Harvey York. Ang mga magagandang babae ay tumingin kay Gian na may paghanga. Batay sa katotohanan na sumigaw si Gian kay Saul Robbins, isa sa mga miyembro ng 6 na hermit families, na itatag na ang kanyang autoridad. Si Saul ay umusad sa gitna ng karamihan bago hinawakan ang kamay ni Harvey, na tuluyang hindi pinapansin si Gian. Harvey, mabilis. Sumama ka sa akin. Iligtas si Lola. Mali ako. Humihingi ako ng tawad. Agad na bumagsak si Saul sa kanyang tuhod sa harapan ni Harvey. Natahimik si Gian at ang iba pa sa gulat. Hindi sila makapaniwala sa oras na iyon. Sumigaw ang mga magagandang babae sa gulat, na naging labis na awkward ang sitwasyon. Sino ang mag-aakala na luluhod si Saul sa harap ni Harvey ng ganito? Ililigtas si Lola. Likas na umusad si Gian. Ano ang sinasabi mo? Paano makakapagligtas ang isang impostor? Sa tulong ni Ginoong Nobuyuki, kaya nating lutasin ang lahat. Bakit ka luluhod sa kanya ng ganito? Talagang pinahiya mo ang buong pamilya. Sampal. Tumayo si Saul mula sa sahig at sinampal ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Gian. Sino ang tinatawag mo na mandiraya? Ha? Kung muli mong hindi iginagalang si Harvey, ako mismo ang papatay sa iyo. Kung ito ay ibang pagkakataon, tiyak na igagalang siya ni Saul. Matapos ang lahat, kahit na walang pagkakataon si Gian na umangat sa pamilya Hoffman, madali lang para sa kanya na tapusin si Saul. Iyon nga lang, ang mga sintomas ni Lola ay eksaktong tulad ng inilarawan ni Harvey dati. Si Saul, na labis na nagtitiwala kay Harvey, siyempre ay dumating sa lalong madaling panahon. Ngunit nagpa siya si Gian na magdulot ng gulo dito. Si Saul ay isang taong may karanasan. Alam niya kung bakit narito si Gian. Hindi siya nag-atubiling sampalan ang mukha ni Gian bilang paliwanag kay Harvey. Siyempre, gusto rin niyang iligtas si Gian. Matapos ang lahat, alam ni Saul kung sino talaga si Harvey. Dapat ay patay na si Gian sa hindi paggalang kay Harvey ng ganito. Hinawakan ni Gian ang kanyang mukha habang nakatayo sa lugar. Sa kanyang isipan, palaging may respeto si Saul sa kanya. Ngunit sinampal siya ni Saul. Sira ba siya? O may gusto siyang ipakita? Hinawakan ni Saul ang kamay ni Harvey pagkatapos sampalan si Gian sa mukha. Huwag mong alalahanin ang nangyari kaninang umaga, Harvey. Dapat sana ay naniwala ako sa iyo. Nag-aalala lang ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Siyempre, ayaw ni Saul na may mangyari sa kanyang asawa. Ngumiti lang si Harvey. Ano ang sinabi mo? Sinabi ko sa iyo na dumaan at hanapin ako sa sandaling may mangyari. Pupunta na ako roon ngayon. Sa ganitong kaso. Tumingin si Harvey kay Gian. Dapat mo man lang akong bigyan ng makatarungang paliwanag sa ilang mga bagay, tama ba? May nagtatangkang hadlangan ako at guluhin ang Hall of Fortune. Medyo natatakot ako. May kakaibang ekspresyon si Saul. Maliwanag na ayaw talagang gawin ito ni Harvey, ngunit hindi niya maaring palampasin si Gian. Kaya kailangan si Saul ang gumawa nito. Gayunpaman, kinakailangan pa rin ang paliwanag kahit na magkaibigan sila. Tumayo si Saul at tiningnan ang paligid. Ang muebles sa iyong bahay ay nagkakahalaga ng 15 milyon. Ngunit dahil tumaas ang presyo ng yellow flower pear wood, ang halaga ay hindi bababa sa 5 beses nito. Kung bibilangan natin, aabot ito sa 150 milyon. Dahil ang mga taong ito ay naglakas loob na magpasikat sa iyong lugar, dapat nating sirain ang lahat ng kanilang mga binti. Masisiyahan ka ba sa ganito, Harvey? Tanong niya. Kalmadong umiinom si Harvey ng kanyang tsaa. Gawin mo ang gusto mo, Saul. Sa huli, isa lang akong biktima, at hindi ako dapat humingi ng higit pa.
Naging madilim ang mukha ni Saul. Sisirain namin ang parehong mga binti nila. Tara, gawin niyo ang mga trabaho niyo. Agad na sumugod ang mga mabangis na lalaki sa likod ni Saul, at itinutok ang kanilang mga armas kay Gian. Wala nang pagkakataon ng mga tao ni Gian na lumaban. Ang kanilang mga binti ay nawasak, at sila ay itinapon mula sa lugar. Hindi rin nakaligtas ang mga magagandang babae sa pagdurusa. Hawak-hawak nila ang kanilang mga binti habang umiikot sa lupa sa sakit. Tanging si Gian na lang ang natirang nakatayo na may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha. Gusto mong sirain ang aking binti, Saul. Isinaalang-alang mo ba ang mga kahihinatnan? Hindi ka papayagan ng aking kapatid na makaligtas dahil dito. Sigaw niya. Hinugot ni Saul ang kanyang kamay sa bulsa ni Gian upang kumuha ng tseke at sumulat ng ilang numero bago ito ibinagsak sa harap niya. Pumirma ka, kaya ko itong gawin para sa iyo. Ngunit kapag ginawa ko ito, sisirain ko rin ang iyong braso. Likas na nanginginig si Gian nang makita ang malamig na tingin sa mukha ni Saul. Maaaring matigas ang kanyang ulo, ngunit alam niya kung kailan siya titigil sa pagiging matigas. Sa isang inis na ekspresyon, pumirma siya sa tseke. Matapos ang lahat, siniran ni Saul ang mga binti ni Gian at itinapon siya palabas ng Fortune Hall. Agad na dumating ang ambulansya upang dalhin ang mga tao. Sa daan patungo sa tahanan ng pamilya Robbins, uminom si Harvey mula sa kanyang soda na may ngiti. Hindi ka ba nagmamalasakit sa sinabi kong patumbahin si Gian? Hindi ka ba natatakot na magdulot ng problema ang mga Hoffman sa iyo? Nagsalita si Saul, maging tapat ako, Harvey. Wala masyadong talento ang aking hipag, ngunit mula pa sa simula ay nagpakita na siya ng kayabangan. Magdaranas siya sooner or later. Maaaring mawala ang kanyang buhay dahil sa pag-uugaling ito. Swerte na lang at nakatagpo siya sa iyo. Natutunan niya ang kanyang aral at nakaligtas. Umaasa akong alam niya kung paano maging mapagpakumbaba pagkatapos nito. Ngumiti si Harvey, hindi mahalaga kung gagaling si Gian o maghihiganti. Hindi siya nagmamalasakit sa alinman sa kanila. Para sa kanya, kailangang magbayad si Gian para sa paghamon sa Fortune Hall. Hindi siya bothered na maghiganti sa isang batang tulad nito. Nakalubog na ang araw nang dumating ang sasakyan sa kanyang tahanan. Tumangala si Harvey sa gusali at nagnitngit. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na lamig na nagmumula sa loob. Likas na nanginginig si Saul paglabas ng sasakyan. Parang taglamig. Mabilis. Pumasok ka na. Mabigat ang tingin ni Harvey, at nagmadali siyang pumasok sa bahay. Nawala na ang araw. Tanging ilaw mula sa mga street lamp ang natira. Malamig at nagyayelo ang kalangitan, at ang hangin ay nagdala ng nakakapanghinayang na dilim. Ang mansyon ay mukhang isang bahay na pinagmumultuhan. Makikita ang mga gwardya at mga waiter na nakasuot ng mga puffer jacket, na nanginginig sa lamig. Nagmamadali si Saul sa likuran ni Harvey, ang kanyang buong katawan ay natatakpan na parang oso. Nanginginig din siya sa lamig. Ibinigay niya ang kanyang jacket kay Harvey, pagkatapos ay tumingin sa kanyang telepono. Masama ito, Harvey. Kakakuha ko lang ng balita. Isang malakas na lamig ang pumasok mula sa silid tulugan hindi nagtagal matapos kaming umalis. Sinubukan ni Ginoong Nobuyuki na gamitin ang yin-yang teknik at martial arts ng bansang isla, ngunit hindi ito gumana. Nagkaroon siya ng frostbite sa mga paa. Gusto niyang umalis, ngunit pinigilan siya ng aking butler. Sinabihan siyang ayusin ang problema, anuman ang mangyari. Sinubukan niyang e-channel ang espiritu mula noon. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari ngayon. Nagmukhang nag-aalala si Harvey. Ang pag-channel ng espiritu. Akala ba niya ay masusolusyonan niya ang problema sa ganitong paraan? Lalong lumala ang ekspresyon ni Saul, ngunit wala siyang sinabi. Dumating sila ni Harvey malapit sa silid tulugan hindi nagtagal. Maraming tao ang nakatayo sa paligid. Lahat sila ay may dala-dalang mga sulo, at sinubukan nilang lumapit, ngunit sa huli ay natatakot silang gawin ito. Nag-aalala si Saul para sa kanyang asawa. Kaagad na nang lumapit siya, kalahati ng kanyang katawan ay agad na nagyelo. Agad na hinila siya ni Harvey pabalik. Ang temperatura sa silid na iyon ay hindi bababa sa -4 Fahrenheit.
Ang isang normal na tao ay mamamatay sa loob ng ilang minuto kung lalapit sila. Ako na ang bahala. Nagpagawa si Harvey ng heating pad at inilagay ito sa kanyang jacket. Kumuha siya ng isang pares ng mga sulong na dala niya, at sinipa ang pinto ng silid tulugan. Bam! Bumangga ang nagyelong pinto sa pader ng silid tulugan. Isang nakakatakot na lamig ang pumasok. Ang ilan sa mga bodyguard ay agad na nagyelo, at hindi makagalaw sa malamig na hangin na tumama sa kanila. Walang masabi si Harvey, at agad niyang sinuot ang face mask, at maingat na pumasok sa silid tulugan. Isang nakakapangilabot na lamig ang tumama sa kanya, at likas na pinataas niya ang kanyang enerhiya upang magpainit sa sarili. Gayunpaman, nakakatakot pa rin ang malamig na hangin. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata ng saglit, at napagtanto na ang buong silid ay nagyelo na parang isang crystal palace. Ang kama ay mukhang isang nagyelong trono. Mahirap paniwalaan na mabilis na umakyat ang sitwasyon, nang si Lola ay nagkasakit lamang kaninang umaga. Ang ordinaryong martial arts ay hindi makakagawa ng ganitong bagay. Naging madilim ang ekspresyon ni Harvey. Matapos ang ilang hakbang pasulong, nakita ni Harvey si Nobuyuki sa kanyang onmyoji robes, nakatayo sa harapan ng kama. Gumawa siya ng ilang galaw gamit ang kanyang mga kamay, at mga papel na manika ang lumipad sa paligid. Simulan, sumigaw si Nobuyuki, at ang mga papel na manika ay bumagsak mismo sa katawan ni Lola. Ang mga papel na manika ay nagliyab, na tila sinusubukan nilang alisin ang malamig na hangin mula sa kanila. Nang mawala ang malamig na hangin, bumalik sa normal ang buong silid. Si Gian, na may bendang nakabalot sa kanyang binti, ay sumilip sa loob at pumasok sa silid. Nang makita niya ang mapagmataas na ekspresyon ni Nobuyuki, at nalampasan na ang malamig na hangin, siya ay napuno ng ligaya. Alam kong tama ako tungkol sa iyo, Ginoong Nobuyuki. Ang yin-yang teknik ng bansang isla ay walang kapantay. Tanging ikaw lamang ang makakakuha ng ganitong bagay. Pagkatapos ay matalim na tumingin si Gian kay Harvey. Kailangang magbayad ng mahal si Sol para sa kanyang nasirang binti kung mapapatunayan niyang kapaki-pakinabang si Nobuyuki. Hindi pinansin ni Nobuyuki ang papuri ni Gian, at huminga siya ng malalim bago kumuha ng isang tansong salamin. Bago niya makumplito ang kilos, agad na nagkalas ang mga papel na manika sa abo. Narito na ang lamig muli. Mga Diyos ng bansang isla, lumabas kayo. Sumigaw si Nobuyuki, habang tinatamaan ang salamin. Crack! Nag-crack ang salamin, at sumabog ang malamig na hangin. Sumigaw si Nobuyuki sa sakit, at itinapon sa hangin. Ang dugo sa kanya na lumabas ay agad na nagyelo. Nais niyang gumapang pabalik mula sa sahig, ngunit napagtanto niyang ang kanyang mga binti ay parang matigas na ladrilyo. Nagbago ang ekspresyon ni Gian. Palabasin ninyo ako. Ilabas ninyo ako dito. Sinulyapan ni Harvey ng kanyang mga mata si Nobuyuki. Ano ang sinasabi mo? Talaga bang natatakot ka sa ganitong maliit na trick? Lumakad si Harvey pasulong, pagkatapos ay kinagat ang kanyang daliri at hinayaan ang dugo na tumagas. Maliit na trick, umatras si Gian pabalik, na nagmamalaki. Patuloy lang sa pagtatanggi. Sa lalong madaling panahon ay magiging isang estatwa ng yelo ka. Sigurado akong mamamatay ka ng kakilakilabot. Oo, ano ang magagawa mo rito kung hindi kayang hawakan ito ni Ginoong Nobuyuki? Umalis ka rito. Itigil ang pagpapahiya sa iyong sarili. Akala mo ba'y nakaka-impress ka lang dahil kilala ka ni Master Sol? Anong kamangmangan? Ang mga babae na kasama ni Gian, na may mga bendang nakabalot sa kanilang binti, ay nagpasabog ng mga insulto kay Harvey. Talagang galit na galit sila. Upang masaksihan ang nakakahiya na sandaling iyon, nagpasya silang kalimutan ang kanilang sakit na naranasan at lumabas sa halip. Bago pa nila matapos ang kanilang mga pang-aasar, nilapitan ni Harvey si Lola at sinuri ang kanyang noo. Bumagsak sa kanyang noo ang isang patak ng kanyang dugo. Swoosh! Nahulog ang puting amulet sa likod ng ulo ni Lola sa sahig. Agad na naging abo ang talisman. Ang malamig na hangin ay mabilis na nawala pagkatapos nito, at ang buong lugar ay naging mainit muli. Nagulat ang karamihan. Inalis ni Sol ang kanyang jacket bago pumasok.
Nakita niyang unti-unting nawawala ang layer ng yelo na bumabalot kay Lola. Nagpakita rin ng gulat si Nobuyuki, ngunit mabilis siyang kumalma. Tumayo siya mula sa sahig at bumulong. Tulad ng inaasahan sa pinakamahusay na geomancy expert sa lungsod na ito. May mga kakayahan ka, sabi niya ng maikli. Tumingin si Harvey kay Nobuyuki na may bahagyang ngiti. Iyan na ba ang ibibigay mo sa akin? Natahimik ang lahat, na nagtataka sila kung bakit tinutukso ni Harvey si Nobuyuki. Agad na naging madilim ang mukha ni Nobuyuki. Okay, napaka-impressive mo. Sapat na ba yun para sa iyo? Akala mo ba ay isang bayani ka na matapos ang ginawa mong trabaho? Matapos marinig ang mga salita ni Nobuyuki, si Gian, na talagang galit kay Harvey mula sa simula, ay pumasok sa silid-tulugan. Tama iyon, lahat ay nakakita, sigaw niya, pagkatapos ay tumawa. Ipinatong ni Ginoong Nobuyuki ang charm sa likod ng aking kapatid na babae upang gamutin siya. Hindi mo kayang hawakan ang sitwasyong ito kung hindi dahil doon. Kailan ko sinabi na ang sitwasyon ay naayos na? Tanong ni Harvey. Naging tahimik ang lahat matapos marinig ang kanyang mga salita. Nagbago ang ekspresyon ni Nobuyuki. Nagpapanggap ka pa rin ngayon. May isang tao na nagpapanggap dito, ngunit hindi ako, tugon ni Harvey. Naapektuhan si Lola ng ice palm na naging sanhi ng pagyelo ng kanyang mga ugat. Sa pinakamasama, magkakaroon lamang siya ng isang layer ng yelo sa paligid niya. Hindi dapat mangyari ang ganitong bagay sa unang pagkakataon. Ngunit kung may gumagamit ng yin-yang teknik o mga sining ng geomancy upang manipulahin ang malamig na hangin kay Lola, ito ay magiging isang conductor upang pumatay ng isang malaking grupo ng mga tao. Kung gayon, lahat ay magiging makatuwiran. Matapos ang lahat, alam ng lahat sa Golden Sands na gagawin ni Sol ang anumang bagay para kay Lola. At dahil ang 6 na hermit families ay nagkakaisa, tiyak na magpapadala sila ng kanilang mga eksperto upang tumulong sa mahalagang sandali. Sa ilalim ng mga ganitong kalagayan, ang nag-uudyok ay kailangang itaas lamang ang sitwasyon. Malamang na kalahati ng mga eksperto ng hermit family ang mapapatay sa ganitong paraan kung magtagumpay. Ngumiti si Harvey kay Nobuyuki. Impressive, Ginoong Nobuyuki. Hindi ako nag-expect ng mas mababa sa yin-yang teknik ng bansang isla. Natahimik ng ilang saglit si Gian, pagkatapos ay tumingin kay Nobuyuki na may malamig na ekspresyon. Ikaw. Tumigas ang mga mata ni Nobuyuki. Sinasabi ko lang na ginagamit mo ang aking trabaho. Pero pinapintasan mo ako. Dinala ako dito ni Young Master Gian. Kailangan kong gawin ang aking makakaya upang bayaran ang pera at mga babae na ibinigay niya sa akin. Sa huli, wala akong makukuhang sentimo kung hindi ko mailigtas si Ginang Lola. Maaari mong insultuhan ang aking karakter, ngunit huwag ang aking pera. Ngumiti si Harvey. Gusto mo bang talaga ng pera at mga babae? Hindi ba ang pagmamalaki ng iyong bansa ang pinakamahalaga? Nakikipaglaban sa kalahating mga eksperto mula sa hermit family at ibalik ang pagmamalaki ng pamilya Masato. Marahil ay magiging bahagi ka ng royal family kapag bumalik ka, tama? Hindi ba ito mas kawili-wili para sa iyo kaysa sa pera at mga babae? Pagsisinungaling. Ito ay pagsisinungaling. Umuungal si Nobuyuki, na nanginginig sa galit. Hihilingin kong makipag-ugnayan sa embahada ng bansang isla upang humingi ng paliwanag tungkol sa usaping ito. Tumingin si Nobuyuki kay Sol. Huwag makinig sa bastardo na ito, Master Sol. Kabanata 5330. Hindi ko mahanap ang solusyon sa problemang ito sa kabila ng aking mga pagsisikap. Pero ginamit ni Harvey ang aking trabaho at ginamot si Madam Lola. Hindi ako humihingi ng iba pa. Ayokong masiraan ng puri dahil sa tulong at benepisyo na aking natamo. Humugot ng malalim na hininga si Nobuyuki. Iingatan ko ang hindi paglikha ng gulo para sa kapakanan ni Young Master Gian. Ayokong may sinuman na magpasiklab ng mga bagay at magpalala pa sa sitwasyon ni Mrs. Lola. Umismid si Lola, na tila nakikipagtulungan kay Nobuyuki. Hindi ito nangyari habang siya ay walang malay. Proud na tumingin si Nobuyuki kay Sol, na tila wala siyang sinabing kasinungalingan.
Hindi mo ba nakikita na inalis ko ang lamig mula sa kanya? Bakit nagkukunwari ka pa? Habang nagagalit si Nobuyuki, lahat ng tao ay nakatingin kay Harvey habang inilalabas nito ang kanyang enerhiya kay Lola. Isang palatandaan ng lamig ang lumabas sa kanyang bibig. Sa wakas ay lumiwanag muli ang kanyang mukha bago siya bumagsak sa isang malalim na tulog. Maraming tao roon ng mga martial artist, at alam nilang inalis ni Harvey ang lamig mula kay Lola. Nanginginig si Nobuyuki, nagsisikap ka lang na makuha ang simpatiya ng tao. Gagawin mo ang lahat para suruan ako. Tatanggi ako sa mga benepisyong nais ipagkaloob sa akin niyang Master Gian. May isa akong hiling, itigil mo ang pagbibitiw ng mga kasinungalingan. Kung patuloy mong siraan ako ng ganito, magagalit ako. Nagpakita ng galit si Nobuyuki, at malapit na siyang umalis ng lugar. Bang! Narinig ang mga putok ng baril. Isang eleganteng baril ang nakita sa kamay ni Sol. Hinipan niya ang usok mula sa barilas bago malamig na sinabi, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na umalis? Hindi lang si Nobuyuki, kahit si Harvey ay hindi maiwasang kilalanin si Sol. Naisip ni Harvey na si Sol ay isang matalinong negosyante. Pero ngayon, nakita niyang si Sol ay isang malupit na tao. Nakatago lang ang bahagi na ito kapag nagkikita sila. Natural lang, ang mga ordinaryong negosyante ay hindi kayang mamuno sa kasalukuyang sitwasyon ng lungsod. Kumibot ang mga mata ni Nobuyuki, at napalitan ng panginginig ang kanyang buong katawan. Ginoong Sol, isang hindi pagkakaintindihan lang ito. Lahat ng ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Hindi mo kayang paniwalaan ang mga salita ng isang dayuhan tulad nito. Talagang sinubukan ko. Hindi ko mailigtas ang iyong asawa. Masaya na akong ligtas siya. Sumusumpa ako. Titigilan ko na ang panlilinlang mula ngayon. Pakiusap. Pakawalan mo ako. Nagsimula ng lumuhod si Nobuyuki, na inihulog ang kanyang mga tuhod sa lupa. Nabigla si Gian. Hindi niya naintindihan kung bakit biglang nakaramdam ng pangangailangang lumuhod si Nobuyuki. Pinagmasdan ni Sol si Nobuyuki na may nakatitig na mga mata, at bamulong, ikaw ang naglagay ng talisman sa likod ng aking asawa, tama ba?